pangangailangan ng mga manggagawa sa pasanan ng Panginoon. Sabi po dito, there is a great need of more power being manifest. And there must be vessels for the Holy Spirit to use. Sabi po dito, these vessels must be living sacrifices, clean vessels, for the Spirit will not use just anyone. As clean vessels, a living sacrifice, and living sacrifice, dapat ang Panginoon ang nakapanguna sa ating buhay above ourselves and above all things in this world. Pinapaliwanag ko dito yung pangangailangan ng para maipahayag ang salita at kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ko dito, there must be vessels, clean vessels to be used to manifest the power of God. Kung may susok po, Amen. clean vessels. Yung previous na verse. Sa pag-iartin. Piniliwanag talaga din yan ito na lalo na nga sa pag-uusapan natin sa mga buhay Kristiyano na nabanggit ni Brother Rudy kanina na naihandog na niya ng lubusan yung kanyang buhay para sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, para sa kadakilaan ng ating Diyos. Ini-emphasize din niya dyan na may mga pagkakataon na maaaring may mga ini-inject na bagong aral, may mga sinasabing ito yung bagong liwanag, pero ang Iglesia ng ating Panginoon patuloy nagtuturo ng katotohanan. At sa katotohanan din, obligasyon ng bawat mga anak na ng Diyos na nagmamalasakit sa kagandahang aral na ito, na patuloy nating alamin at talagang tulungan nating sarili na matuto, maalaman yung bang mag-ugat yung ating kaalamang spiritual, higit sa lahat yung ating karanasan, upang sa ganun, kung dumarating man ang mga ganitong pagkakataon na parabagang may mga i-introduce na bagong aral, ay hindi tayo maisahan at hindi yung basta na lang din maniniwala tayo. Dahil nagugat tayo sa katotohanan. Kaya isang paraan din ito, sa pangalawa at sunod na verse na binanggit, na matutunan din natin talagang magpahalaga sa mga naalaman natin, hindi lamang itong mga doktrina, kundi nabanggit kanina, na ipamumuhay natin, na siya namang magiging, yung masabi natin, effective na vessel ng ating Panginoon. Mga mahal kong kapatid, batid natin yan sa panahon kasalukuyan kung paano naging masama na ang sanglibutan ito. At halos pa nga sa mga religious group talagang nagtatagumpay ang diablo. Isa tayo na magiging kamay ng Diyos. Isa tayo sa magiging bibig ng Diyos. Kaya ang in-emphasize sa teksto na yan, makikita natin na matutunan natin pahalagahan na kasangkapanin tayo, magiging malinis na daluyan ng salita ng ating Panginoon sa panahon kasalukuyan. Kaya sa madaling sabi, hamon sa bawat isa sa atin ang pinag-aaralan natin ito, na hindi lamang tayo naligtas, hindi lamang natin naalaman na tayo ay napatawad sa kasalanan, kundi pahalagahan natin na isa tayo sa kasangkapanin ng Diyos, na malinis na kasangkapan dahil ang panahong ito ay pasama ng pasama at mahalaga ang mga kaluluwa na nakapaligid sa atin. Kaya meron tayong kaalaman sa doktrina, higit sa lahat, ipinamumuhay natin yung ating naarawan. Amen.
Salamat sa Panginoon. Tuloy na sabi nga nito, ingatan ang salita ang magagaling. Kung ano yung katotohanan, ito ang ating nalaman ditong turo ng Iglesia ng ating Panginoon. At kung paano si Pablo nga, yung kanyang nasa puso ay mapaglingkuran ng Panginoon, pero sa maling paraan. Nagawa pa nga niya ang posible ng Iglesia ng Panginoon. Pero makakilala niya ang ating Panginoon at ang Iglesia ng ating Panginoon. Kung ano yung kanyang eagerness na mapaglingkuran ng Panginoon, ay lalo yung ikikinig niya ito sa ating Panginoon upang lubos na palagay ng Panginoon. Kaya sinabi niya kay Timoteo na yung mga salitang magagaling na alutuan niya kay Pablo ay makawakan niya. Kaya kung narinig tayo sa katotohanan, lumalangan tayo sa katotohanan, ay nagmamawala yung mawawala na ibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon kung iniwala nyo na ito natin lakaran ng hindi natin sundan, maaaring isang tao na sabi nga imbis na yung maligtas na iba baka sa pamamagitan natin ay alos ng mga Panginoon. Kaya pag-ingatan natin ang katotohanan ng ating nalaman sapagkat yung katotohanan na ito ay sabi nga ibigay ko ng ating nasuntungan at maaaring kung ito yung ating pamahalaan maaaring dito mawala sa atin. Amen. Salamat po sa mga dito nga po, sabi niya, we must be many vessels. Isang malinis na isidlan ng salita ng Panginoon. Hindi lang sisidlan, kundi yung ipinamumuhay ng mga mabubuting aral na ibinahagi sa atin. Dito po sa Timothy verse 15, sabi mo dito, some forsake all. Nung kanyang kapanahonan ay sa yung maraming persecutions na naranasan si Pablo. At may mga kaibigan o mga kasamahan na siya ay maaaring itinakwil o tinalikuran sa pagkakataon yun. At mga persecution na ito ay hindi naging hadlang upang siya ay bumagsak o hindi magpatuloy sa kanyang commitment na paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa isang inspirasyon din sa atin na ito na pagkamat maraming kapagsubukan sa ating paglilingkod ay nawa ang mga salita ng Panginoon siyang magpapalakas sa bawat isa sa ating upang patuloy na magpatuloy sa ating being a vessel o bilang mga lingkod ng Panginoon. May susod po sa verse na ito. Napagkita ko kanina na sadyang may mga kapagsubukan o sa ating pagkayo, karanasan po ng mga kapatid natin na sila'y sa kanilang pagkayo ay may mga pinagsasakan ng pinto, kaya pinagtataguan. May mga examples ng persecutions na mararanasan ng isang Kristiyano. Nabanggitin nila. May susubin ako sa bagay na yun. At maaaring tingnan na lang natin yung mga karanasan natin. Dahil kung kay Paul ang pag-uusapan natin, talagang sadyang mabigat. At magpapasalamat na lang din tayo na naging halimbawa talaga yung kanyang karanasan. Dahil hindi biro yung kanyang mga persecutions na talagang naharap, naranasan. Ano po? Yung day-to-day lang natin na pamumuhay bilang Kristiyano.
kung paano natin naranasan mga bagay na yun. At mainam na ibahagi natin, hinahamon ko yung bawat isa kung sino man yung pwede mag-share din na sa ganitong kalalagayan natin bilang Kristiyano. Ano ba yung mga karanasan natin na napagtagumpayan upang sa ganun ay magbigay din hamon sa bawat isa sa atin? Sina-challenge natin yung iba rin mag-contribute. Dahil magandang ibahagi natin yung mga karanasan na yun na nagtagumpay din tayo. Amen. Salamat po sa Panginoon sa ating napag-aaralan. Ako din po ay nahamin. At ako din ay isi-share ko rin po yung dati nung una pa akong tumanggap sa Panginoon. Talagang tinitesting talaga ako ng Panginoon kung paano ko siya ipaglaban yung aming pananampalataya. Kasi nung tumanggap na ako sa Panginoon din sa bikutan, may nagsabi sa akin na sikta ng religion yung bibilangan niya ay baptist. Sabi niya, doon na tayo sa amin kasi maraming mga gwapo, ganon. Tapos isa pa, doon sa dito daw, mahaba buhok, tatandang titingnan, ganyan. Yung pangawayan na dahil na sa aming puso yung salita ng Panginoon. Nakita ko talaga yung katotohanan. Nakita ko na hindi ako naligaw sa aming tinanggap sa ating Panginoon. Pinaglaban ko yun. Sabi ko, hindi mahalaga sa akin kung titingnan man ako ng tao na hindi ako maganda. Basta ang mahalaga ay doon ko lang ang doon ng katotohanan. Ayan ay nanihaman din sa akin. Tapos nung pumunta naman ako dun sa kapatid ko, may dala na akong Bible. Sabi naman ng kapatid ko sa akin, akin na yung Bible mo, ibinta natin at ibibili sa araw. Ganyan. So sabi ko, bawal naman ang lahat sa akin. Huwag lang ito. Dahil dito, nagkilala ko ang Panginoon. Dito ko natakpan ang katotohanan. Ito mga salita niya nagbibigay ng hamon sa aking buhay. At ito ako naligtas. Kaya marami pang mga karanasan akong naranasan kung paano ko ipaglaban ng aking paglilingkod paging sa aking hamon. Maraming panahon, maraming bibig kung bakit talagang pinaglaban ko. Dahil dito ako naligtas. At walang ibang tulog. Walang ibang tulog ang katotohanan kasi ito lang talaga. Yun nakita ko. Kaya yun po mga kapatid, mga kabataan ay nawabang naman din, mahamay din kayo na paglingkuran ng ating Panginoon. Amen. Talagang nakakahabol ang mga karanasan ng mga kapatid, maging tayo na bagong tanggap ay marami ding karanasan na similar sa mga kapatid. Sino po ang gusto mag-share? Share ko rin yung bahagi na nagtataguan ng ating mga kapatid ay patuloy na nais akong maligtas. At pagkatapos nun, lahat ng panahon ginagawa ko ng paraan na sinasabi kong wala ako, lagay ako sa pinto na nandun ako sa ganito. At salamat sa Panginoon na sa ganong kalagayan nakita ko ang mga kapatid ang kanilang sakripisyo. Ang pagmamalasakit sa kaluluwa ng at isa pa. Pagkatapos ng maligtas ko nung makita ko ang mga sakripisyo ng mga kapatid, ang marinig ko mismo sa mga panalangin, ang pangalan mo na Sabrina sa araw-araw, pinananalangin ka sa iyong buong sambayanan. Isang napakaano sa isang mga pinagula nating relihiyon na hindi mo man lamang marinig o hindi palagi ang mga dalangin nila sa sarili. Karanasan ko rin kasi galing din naman ako sa relihiyong pinagmula namin.
religious ang pamilya namin, pero ang karamihan na dalangin mo ang sa akin. Puro sa lahat ng pananalangin mo ang tungkol sa iyo, sa mga mahal sa buhay. Pero salamat sa Panginoon ang maligtas ako, nakita ko kung gaano kahalaga ang kaluluwa sa kapwa. Mga Kristiyano na sa tuwina, sa lahat ng araw, sa lahat ng pagluhod mo. Naidadalangin mo sila. Amen. Kasi yung salitang sakripisyo, yun ay kakamdalan ng pagiging Kristiyano eh. Realidad yan eh. Kaya sabi nga ng maging Kristiyano ko, yung nakita ko sakripisyo ng mga kapatid ko pa sa pumalala yung mga tao sa Panginoon, parang magana rin natin gawin. Kasi ang pangalala ko ng sila Sister Rosa punta sa mga ng Tatay Frank eh. Tatay Frank at si Brother Lenny ang balik sa aking alaala parang nakisiguro pagkitiis sila sa akin kasi may kabasa na nakapunta nila ako sa bahay. Kasi yung kubali niya na nakasangitan, hindi naman nangabot ang laban na napakaiksi na t-shirt, nakatube lang ako ng balik ko, hindi naman sa kanya yung nakabanay. Nasabi ko sabi ko na pinagpapang ka sila tatagalan. Kanda namin sila, bago kong palito, nakakuha ko bago, at naisip ko na yung panahon na pinagpapasama sila tatay. Magandang beses lang. Yung kinasilang natin na Sister Rose. Sabi ko na Sister Rose, sabi ko na pinig ko naman ako sa bahay na Brother Pat kasi nasa English kasi papa namin. Sabi ko na ayaw ko naman magpapagawa ng pagkasal sa mga Brother Pat. Ayaw ko naman gano'n ako kasama sa pangkasi. Hindi ko naman sa akin na gusto gawin. Mga panahon na pinagpisa ng mga kapatid. Pagpaparami na pagpaparami ko sa kasama namin ako pumasok sa bahay, pag-pista ito. Dito na ko ang pwede sa bahay, nandun sila nagbibilis, masakit ko namin. Nandun sila ng paglalabas ng bahay mo. Naisip ko yung mga panahon na naman sa Panginoon. Na pinagpasa ko na buhay ko natin makasalanan, nagsisi ako. Nung nalalakas ko na, nung nagbabahan sa Panginoon kami, meron kami dahil na pinagpasa sa Pasay, na talagang kakatagang namin kumama pag-isa na naman sa mga sabi ko, ganito naman ko naman. Pagpapapahan ko ako pinag-isa, pero wala lang sa mga pinag-isa sa akin, kasi ganito na pinag-isa. Tinagin ko siguro pag-isa natin sila nang tinitatanggap din sa ating Panginoon. Kaya po ay pagkakas, kaya aking talagang galit na sa ating pag-itis. Meron ba rin yung Panginoon sa sa pinag-pagkakas ito yung Panginoon na Panginoon na talagang pagkakas. Kasi daming bukas sa Panginoon sa harang pag-pagkakas. Nagalang nga ba ang pagkakas? So meron nga ba talagang pag-ikisan mo talaga? Pag-ikisan sa buhay ng tao? So hindi ko pa namin sa paso nawala sa supa. Talagang hindi kami pinaharap. Salamat sa pangalan na sabi ko na nabilang namin pangalan sa kanila. Hindi na tayo nagpapatawin ko yung gagawa sa mga ginagawa ko kasi hindi yung kasalanan eh. Salamat na sa akin, ito naging maliwanag sa akin. Ito nga salamat na may mga taong nagtiis nagpagay sa aming mga kaluluwa. Amen. Meron pa, Sister Tess. Short na lang. Nais ko rin ibahagi yung aking karanasan. Dahil, yun nga, nagpupunta sila Ate Mary sa bahay. Naisa namin, medyo tumagal dahil hindi namin mawala na hindi na naisip kung paano kaya ang init-init ng kanilang mga damit. Naka-long sleeve sila and then nahaba ng palda. Tapos, ang hindi ko din ay yung sa pagpasok ng office na kaya sabi ko, paano kaya yun, pagtanggapin ko na, may salamat sa Panginoon. Sabi nga ng daddy, ay Brother Peter, sabi nga niya, mama, pinag-uusap-usapan namin, sabi ko, maganda ang katuruan,
nandito na sana yung ano, kaya lang sabi niya, ready ka na ba na i-give up? Yun nga, nabanggit kanina na i-give up, to sacrifice, i-give up kung how you looking. Dati kung nakita niyo ako dati ay haba na earrings. Ang pula, kasi talagang hinahanap ko yung red wine na lipstick. Ganun talaga, gusto ko na pula yan. Tapos nung sabi niya, kaya sabi niya, ready ka na ba? Handa ka na ba? Sabi ko, sa ngayon, parang hindi, ganun. Kaya, ang ano namin, nung talagang, every time na nag-uusap ko ni ready ka na ba? Kasi sa mga lalaki, hindi masyadong, hindi siya masyadong, walang masyadong changes na gagawin. Sa babae, kailangan may pagtitiis talaga na, kasi kung nakagawian mo yung worldly outlook, talagang mahihirapan ka. Maraming salamat sa Panginoon. Nung time na kinonvict niya ako, sabi ko, pinagkatiwala ko na po sa inyo ang lahat. Kayo po ang bahala tumulong sa akin. Salamat sa Panginoon na hanggang sa mga oras na to ay akin na pag-ingatan ng kung ano yung aking tinanggap sa Kanya nung siya'y aking nakatagpo ay hanggang sa mga oras na to ay tinulungan niya akong mapag-iingatan. At salamat sa Panginoon, kahit sa office ay nadoon na sila, used to see me na walang simple business, At nakita nila ko yung skirt, kasi slacks kami before. Ang pagpasok ko nila, naka-skirt ako. Tapos, pagdating sa office, nag-i-slacks ako. Paglabas ng office, naka-skirt na naman muli ako. Tapos, napansin nila yun, and then, sinabi ko sa pwede ba akong uniform ko ay skirt na lang. Nung first year, hindi nila ako pinayagan. That's uniform, company uniform. Okay, standards daw, okay. Tapos next talagang ko pa rin, in-insist ko pa rin, nagpaalam ako, inuna ko yung head ko, and then the head na go. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Pinagkalooban na niya ako ng lahat ng kanyang tulong sa akin. At ngayon ay nasusunod ko yung kanyang sandal sa modesty sa mga panahon na to. Although meron may sinasabi lang naman huwag masyadong mahaba dahil masyadong papansinin na tayo. Diyan ka lang muna sa level na yan. Kaya sabi, okay lang po, basta ako po ay walang problema. Kasi parang hindi ko na isip yung aking sarili na nagsusuot ng slacks. Kaya, salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagsama sa akin, pati sa aking pamilya. Amen. Umaga sa lahat. Ako ay naman sa natin ng graduations. So, gusto ko rin din ibahagi na nung simula ng tuwing umaga sa ating Panginoon. Kasi dati, alam niyo naman, yung passion, hindi yung daan yung Pasko, saka bagong taon na yung natupad yung dating kagawayan, yung pagsamba sa alas, yung edukasyon, diba? So, yun, ipapasalamat ako sa Panginoon na naiwasan ko ngayon. So, parang, yun din lang din pala na kahit na edukasyon, hindi tayo magpapituloy ng mga alak. So, mas masaya. Kasi yung ating isip at ang ating relaxing sa ating pamumuhay nandiyan parati. At saka noon, alam mo, kupay ko sa mga paraphernalias, mga kagaya ng singsing, mintas, pulseras, mga ganyan. So, nung una, parang hindi ko rin tanggap na gano'n kasi siyempre parang sanay na ako na parang lahat nila
alam mo na, dagdag dito daw, sabi niya. Sabi niya, sabi ko, parang kahit na wala nagsasabi sa akin, parang para sa akin na lang, sa sarili ko, parang naiiyak ako, sabi ko, bakit? Yung mga kapatid natin sa pananampalataya, parang kahit na medyo magaan ang buhay nila, okay lang din naman na wala silang ganyan, di ba? So, siguro sabi ko, para ano pa na i-maintain yung mga bagay na to. So, yun, pagsuwal yun, sa araw. Sabi ko, maganda ko dito, pagdaan na natin dito, pagdaan ng uman. Yun, mabigyan tayo ng halaga para at least parang lang kasi may naalala ko dito, no? Yung tataya sa ni Sister D na yung tinapon. So sabi ko parang sayang na yung itapon. So, yung halaga ko naman, yung sa mga nagkapalit na pera, yun, hindi at least mabili pa natin sa mga pangangailangan, diba? Kaya yun ganun. So tapos naisip ko lang din na minsan, dun sa Makati, nung pasyal ako, yung mga dati kong mga kaibigan, siyempre, alam mo na, pag matagal nakita, siyempre, pag nakita ko, pare, bibili pa tayo, yan na. Sabi ko, parang, hindi na kasi ako uminom, sabi ko ganun. So, pasensya na, kasi sabi ko, parang wala rin ang ibigay ng barbala sa ating katawan niya. So, siguro, mas maganda pa, ibigay na lang tayo ng pagkain. Sabay-sabay na tayo kumain. Mag-usap pa tayo. Ngayon, naitanong na rin, kasi nabanggit ko na, kasi ginag-share ko yung Bible, at saka sinabi ko na rin kung ano yung publikasyon na ating kailangan. So sabi niya, bigla siya nagtanong sa akin. Sabi niya, bakit ganun? Bakit? Sabi niya, bakit tuwing may nababalitaan ako na, di ba, dati ka rin Katoliko, ngayon, nag-ipak na ng religion. Tapos, bakit bigla nagbabago? Sabi niya ganun. Sabi ko, alam mo pare, masasabi ko lang sa'yo na kung dati, kung Katoliko ka, talagang wala mabago sa'yo. Kasi sabi ko, pag nagsamba ka, ang kapaligiran mo, wala rin magbabago. Sabi ko, nandiyan yung mga lahat ng mga testo, nandiyan. Sabi ko, sabihin ko sa'yo ito, sasamba ka. Paglabas mo sa simbahan, tulang ka. Sabi ko, paglabas mo sa simbahan, dito ka sinihan. Sakang pasyalan, kainan, ganyan. Kung naisip mo ba kung ano yung mga tinutulog sa simbahan na sinasabi mo, sabi ko. Sabi ko dito sa aking pinabibilangan ngayon, bawat linggo na pagsamba mo sa pagkinig sa salita ng Panginoon, marami na akong natutunan. At saka sabi ko, parang mag-i-apply lang rin sa iyong sarili. Sabi niya. Ngayon, sabi niya, unay, sabi niya, naisip ko rin yun, sabi niya. Kasi nagtataka lang kasi ako, sabi niya. Kasi pagka nag-iba ng reliyon, maraming babago. Sabi ko kasi, dahil yan sa mga salitang Panginoon na natutunan mo. Kasi sabi ko doon na sa kabila, wala kang natutunan. Kaya dito, nagbabago ang tao dahil sa natutunan niya doon sa pinabibiliangan niya yun. Sabi ko ganito. Sabi niya, maganda pa rin, sabi niya. Sabi ko, kung malapit lang, bumili ka, pasyal ka sa amin, sabi ko, para at least ma-observe mo rin sa kongregasyon na pinagbibilangan ko. Sabi ko, kung gusto mo naman, sabi niya, sige, pagka may time ako, i-fix kita. Sabi ko, walang problema, anytime welcome ka sa amin. Ngayon lang po ang mag-isip. Salamat sa ating Panginoon para nagpatutunan sa ating lahat naman. Pero napapagpala ang bawat isa na naman. At kadalasan ko rin yan, sabi nga yung Catholic Council, ay natinanggap ang ating Panginoon yung talagang andun yung pag-uusig. At nawarin nga ng marinig ang salita ng ating Panginoon. Actually, hindi ko narinig sinabi ni Brother Eli sa akin na kailangan na tayo ay malis sa kasalanan. Sabi ko, parang nagulat ako sa kanya.
Parang hindi mo pwede ganun, sabi ko ganun sa kanya. At napunta ko na mga kapatid sa aming tahanan, inuunahan ko na, umahalis na ako. Pero naman ako sa kabila, naririnig ko rin yung pinag-uusapan nila. Sabi ko, ano muna, pakinggan mo nga, baka ako pinag-uusapan nila. Sabi ko, salamat sa ating Panginoon. At nung alam ko na ang Diyos ay nangungusap na sa akin, sapagkat may kami naririnig yung kaming dalawang mag-asawa yung aming pagkasama ay hindi na gano'ng ganda. At dapat ko, tulong nun na magiging walay kami dalawa. At subalit salamat sa ating Panginoon at nung conviction na aking naramdaman nung Panginoon pumunta dito sa lugar ng Biglotan muna. At nakapagis pa ako pero tinanggal ko muna yung aking mga nakasabit-sabit. Hindi ko na ako nag-lipstick. Kasi hindi ko kamalabas ng bahay. Hindi ako natawag na sa akin. Kung nakita sa ninyo ako makasisister sabi. Alam niyo, siyempre yun. Makakalaman ko, malaki dito yung ako, dalawa siya. Malaki dito, isa dito. Tapos ano ako talaga. Pero yung mapula dito sa lagi ko. At gusto ko yun, kasi talaga ako sinisitan ako. Gusto ko yun. At salamat sa ating Panginoon. Salamat sa awat habang ng ating Panginoon. Na ang Panginoon ay mangusap sa akin. Yung mga bagay na yun ay sinubo ko sa ating Panginoon. Yung sa lahat ay aking pinagsisihan. Yung pangalangin kong kasalanan na nagawa sa ating Panginoon. At yung mga bagay na hindi kaloob ang ating Panginoon, unang-una namin na narinig yung television. Meron kami yan Meron ay namin mga community, mga kabuti sa inyo. Ay magkakapagalis ninyo. Ewan lang ko sa sarili ko, kasi pangalangin ko ang commercial niya, naman yung aso, ganito ang maganda sa iyo, gagawin ka dito, magsuot ka ng ganito, siyempre, nalutog na. Hindi siya kanya, ganito ko naman sa ibabaw ng natin Nagharap ka niya ng ito, hindi namin sa ito na matext ka sa mga kapatid. Sumunod, magkakondensyon kasi sa center yun, yung aming mga alahan. Kasi kami kami pareho kami ng galing din ng ibang bansa. At pareho kami. Yung gusto ko yung marami akong alahas. Pagkanda ko makita nito niya ako pakainin, gabi. Pag mayroong maliit na yung sa ating gano'n, para sa iyo iba. At noong December na nalala ko yun, sila na namin lahat. Kung walang kahit na meron pera, doon na nagamit na pagdang, slacks, tapos kaya gasolina namin. So, hindi kami namin sa bagay na yun. Kung hindi namin mga sa tuloy ko, bulat sa nangyayari sa amin. Wala na sila nagtawa sa kanila. Meron sila nagpipigay sila ang patuwalang tingin. Inalis na yung mga nahas nila. Hindi nangyayari, tumatawa sila. Pag nakikita na nila yung tsura ko. So, pag palang namin ang mga dalang pinalang ko, hindi ka sa ulo sa ng tao. Nakas na yung tsura mo. So, yung patuwalan na yun. Susunod na yung kamalik ka na daw sa kalooban ng ating Panginoon. At kung hindi na matigil sa iyo, at hindi na napapansin yung sasabihin ng tao sapagkat ang Panginoon ang tinanggap mo sa iyong buhay at nararamdaman mo. At dahil ang napatunayan, kung buong ka na nagawa ng iyong isang kaluluwa. Kasi hindi ka naman yung tao. Kasi hindi pumuntan ka naman sa langit kasi pinapinalaman niya pag namatay, di ba? Pero naman sa napatunayan ang talagang napakahalaga ng kaluluwa ng tao. At salamat sa ating Panginoon, isa ako sa kailangan ng ating Panginoon. At hindi ko pinahalaman na ako ay Kristiyano, ginanamin ko kayamanan sa aking buhay. Ito ng ating sharing sa umaga ito. Sadyang halos tingnan yung mga naging karanasan ng bawat isa sa akin. Noong una ay tinatanggihan natin ng katotohanan. At salamat na may mga living sacrifices na nagpagal sa ating mga buhay. Salamat na may mga kapatid na nag-tiis at tayo pinagtsagaan at hanggang may give up natin ang ating mga tinatanggi, mga worldly things na dapat mawala sa ating buhay. Dito na po tayo sa meron pa. Okay, sister.
Tuloy ko ang Panginoon sa umaga dito. Salamat na kanila pala ay nahamon lang ito. Nagpapasalamat ako muna kasi sa Panginoon. Isang inspirasyon ko si Paul sa aming buhay. Mula nung nabasa ko yung The Way of Truth, mayroong nasabi doon na bilang mga anak ng Diyos, lalo nating alalahanin yung mga Kristiyano kung paano sila naging matagumpay. Kasi sa buhay natin, yun nga, marami tayong pagdadaanan. Masarap alalahanin yung mga anak ng Diyos yung katulad nila ni Paul, kung paano sila nagtagumpay. Kaya sabi nga niya dito, I beseech you. Sa Tagalog, parang ipinamamanhid ko sa inyo. Parang pa siya, parang may talaga, parang nagmamakaawa siya. Ito yung magiging buhay natin, holy, acceptable, sa harapan ng ating Panginoon. Kasi, bilang kalasan, yun yung, nagpapasalamat ako dahil hindi tayo nadaya nandito tayo sa talagang tunay na kawan ng ating Panginoon. Kasi, yung dito na yung paglilingkod natin sa Panginoon, kung talagang ay buhay natin, ihandog natin sa Kanya, epektibo yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi doon nga sa ating napag-aralan ng nakaraan, yung mga servant ng ating Panginoon, sino ba yung aasahan ng Diyos kundi tayo mga anak ng ating Panginoon. Kaya napakapalad natin kasi nandito tayo sa tamang turo. Kanina na yung unang i-give up na natin yung mga, kasi kung meron kang reservasyon, hindi ka gagamitin ng ating Panginoon ng lubusan. Kaya isang naunawa ko rin dito na una natin i-give up yung kasalanan natin na sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang may narinig nga ako nun yung talagang sakripisyo na ginagawa ng Kristiyano, yung ayawanan niya ang gawa ng sanglibutan ng kasalanan. Kaya napakabuti ng Diyos kasi alam ko karanasan ng bawat isa, yun ang nilalagay ng Diyos sa ating puso na nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, talagang yung iba na yung desire nilalagay ng Diyos sa ating puso, iba na yung desire natin. Sa karanasan din, salamat sa Diyos, maraming kagaya kay Pablo, na marami tayong kakarapin. Pero kung talagang malalim tayo sa Panginoon, malalim yung pagmamahal natin sa Diyos, ay hindi tayo basta-basta give up na para bagang yung ating tinanggap lang ay parang gift, tapos basta na lang natin pero yung binigay ng Diyos sa atin, tapos makakarap tayo ng maraming kapagsubukan, hindi mo kahit umiyak ka pa, pero umiiyak ka naman sa Panginoon, yun ay merong magandang idudulot sa iyo. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin sa umagang ito. Amen. Yung pag-iyak minsan nagiging kalakasan ng mga Kristiyano. Kung wala na po, dito po tayo sa kasunod na meditation sa verse 16 to 18. Tinutukoy po dito ang need of sacrifice today. Yung pangangailangan ng mga living sacrifices para sa kasalukuyang para maglingkod sa ating Panginoon. Sabi niya, maraming anihin, ngunit kukunti ang manggagawa sa ipasan ng Panginoon. Sabi po dito sa ating aralin, there is a need of sacrifice today. Our vision of the lost world and our responsibility to spread the gospel needs to be enlarged. Marami tayong resources, new technology, in communication, sa modern means of travel. Sa ating aralin, sabi po dito, these things can be put to greater use in spreading the gospel. So,
sa napakaraming resources natin sa kasalukuyan. Gamitin po natin ito na ipinapayo po dito na gamitin natin ito sa honor advantage sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Hindi lang ito dapat pakinabangan ng sanlibutan, ngunit mas gamitin sana natin ito na mas kapakipakinabang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Meron lang akong kunting kagalakan din na may bahagi. Nakita nga natin din yung mga nag-respond doon sa pagkamang kanina. Isang malaking bagay na nasabit yung mga bagay na yun na totoong maraming i-give up. At sa pag-give up ay nakita natin yung bunga na ating napakinabangan hanggang sa kasalukuyan. Isang bagay lang na nais kong banggitin sa mga babae, sabi nga nila kanina medyo mahirap daw. Nais kong banggitin sa inyo mga kapatid sa lugar ng maaaring Middle East, hindi lang sa Dubai. Alam ko, pag makasama ko yung mga kapatid nating babae, lagi ko silang sinasabihan, tingnan niyo yung mga mata ng mga Arabo, mga Arabs na yun. Nakangiti at nagagalak na pagmasdan kayo. Kaya mga mahal kong kapatid, hindi yan magiging kalusyanan niyo, hindi yan talagang pangit kayong tingnan. Yung mga Arabo, makita mo sa kanilang mga ngiti, masaya silang pinagmamasdan ang kahinginang pananamit ng mga kababaihan. Kaya ang Biblia nagsasabi isang bagay na nagbibigay kalwalatian din ng Diyos sa ganyang kalalagayan niyo. At wag sa mga bago pa o sa mga nag-aalilangan pa, alam niyo po, sa Diyos ang kapurihan sa mga ganung bagay. Huwag nating pagdudahan, huwag nating pag-alinlangan, lagyan ng pag-alinlangan na tuparin dahil ibang tao nga, ibang relihiyon. Alam niyo po, dahil maaaring sa kanilang turo na maaaring paraan din mapunta sila sa langit kahit napakainit yung lugar na yun. Sinusunod po nila yun. Pero alalahanin natin yung kanilang turo. Opposite sa turo ng mga Kristiyano, sa kanila normal lang pumatay. Basta para daw sa pagsunod sa kanilang Diyos na nakilala. Pero yun. Pero yung mga aral na pinag-uusapan natin, yung mga ginigive up ng mga babaeng Kristiyano na para ba mahirap daw, sa kanila sinusunod nila yun. Dahil ang akala nila, yun yung mapupunta sila sa langit. Pero tayo bilang mga Kristiyano, nasusunod din yun dahil alam natin na magbibigay naman natin sa ating Panginoon. At sa last verses na nabanggit, isang hamon sa atin yan, na maging paraan din ito na may palaganap natin ang ibinigay ng ating Panginoon. Alam niyo po yung social media ngayon, Facebook na yan, kapahayagan din yan sa pagiging anong klaseng tao tayo. Bilang mga Kristiyano, hamunin natin ang ating sarili na gamitin natin ito na magiging paraan na may patotoo natin na mayroong Diyos na nagbabago sa buhay ng tao. Marami na tayong mga kapatid na ginagamit yung social media na yan para ipalaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At huwag tayo doon sa mga iilan na halos i-express nila yung mga sama ng loob nila at Biblia at patuto pa rin sila na sila ay Kristiyano. Mga kapatid, huwag na tayo isa sa mga iilan na yun na ginagamit ang social media para lang i-express yung kanilang mga nakakalungkot, mga sama ng loob pa o mga pasaring-saring. Pero tayo, natasan tayo ng Diyos, katulad ng explain kanina ng journal, capitalize natin o i-maximize natin na magamit natin ito para makatulong tayo na ibahagi ang purong salita ng ating Panginoon. Amen. So, pinapagigit dito sa ating pinag-aralan ang pangangailangan sa pakikipagtulungan sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Dito binanggit ni Pablo yung
mga importanteng tao na tumulong sa kanya nung siya ay nasa gitna ng persecution at sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isa rin magandang paalala sa atin na tayo rin ay kung hindi man tayo nakalaan sa preaching, sa ibang gawain ay for sure na meron din tayong natutulong bawat isa sa atin bilang bahagi ng bilang sangkap ng isang katawan ay siguradong meron tayong natutulong kung magagawa para sa pagsulong o paglago ng gawain ng Panginoon. Isang bagay pa. Mga kapatid, nung ako'y bago sa iglesia nating Panginoon, nahirapan din ako sumunod sa pag-iika po. Alam niyo po, pinagagalak na merong nagpapagal sa amin. At nung ako rin ay nakauwi sa Mindanao, meron ding mga masisipag na gumagawa para sa Panginoon. Batid natin sa panahon kasalukuyan, nakakambal na rin yung financial matter sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Isang bagay na ating maalaman sa umagang ito, ang pera ng iglesia ng ating Panginoon ay para sa salita ng ating Panginoon. Hindi tayo sinasahuran, hindi tayo nagbibigay ng mga allowances sa mga kung sinong partikular na tao. Maaaring merong mga personal na galing sa bulsa ng iba na nagbibigay, salamat sa Panginoon. Pero tinitiyak natin na ang pera ng iglesia natin Panginoon ay kasangkapanin para ilaganap ang salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, tulungan din natin ang ating mga sarili. Ako'y nakaranas din sa mga ganong talalagayan na parang hirap bumitaw sa ikasampung bahagi na aking kinikita. Pero pinatunayan ng Diyos. Kung si Mike Villarde laging binabanggit, siksik liblig kumaapaw. Lagi niyang pinabalik-balik niya malakay treated. At maraming naniniwala dyan. Mga kapatid, nasa pamilya tayo ng Diyos at nais din niyang patunayan na siksik liblig at umaapaw din ang kanyang pagpapala. Hindi man lamang sa financial na bagay, kundi sa mga bagay spiritual na sa natin inaakong talagang totoong kayamanan. At alam niyo po, kung tuturuan natin ating mga sarili sa ganung bagay, sabi ko nga, papatunayan ng Diyos, may pagkakaloob din niya kung anong kakailanganin natin. Turuan natin ang ating mga kabataan na alam ko, narinig ko na rin yan sa pangangaral. Kung ano yung natatanggap ng ating mga kabataan, ng ating mga anak, turuan natin na magtabilin kung ano yung maitatabi nila. At nagagalak ako na alam ko, pinapractice ng mga kabataan yan noon dito, na nais nilang magbigay din para sa pagpapatayo ng kapilyan ito. Nasa bikutan pa, ipagpatuloy natin yun. Yan ang isang sakripisyo din na dapat gawin sa panahong kasalukuyan na magtapat tayo sa ganung bagay na nagagawa natin na mayroong kagaanan sa ating puso dahil alam natin na ito'y para sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya yan ang ating salamat po. Medyo kumawa po ang ating pag-aaral. Pero ang dami po natin i-share o natutunan sa umaga ito. Dito na po tayo sa ating conclusion sa ating pag-aaral. Bilang Kristiyano po, napakaraming influences para sa isang Kristiyano upang bumagsak at mabihis ng landas. Kasama na dito kung ang isa ay nagpapabaya, kaya ay hindi nagsisikap sa kanyang paglilingkod. Sabi ko dito natin, but the greatest diligence and unyielding determination will save us from getting weary in well-doing. Keep a strong faith, matatag na pananampalataya, Napakarami pong pangako ang Panginoon sa mga lingkod niyang nagpapatuloy at sumusunod sa landas ng katwiran. Sabi ko dito, hold your mansion with the skies well in view and let nothing hinder you in your journey home. So, ang hope natin po sa langit kasama ng ating Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating pag-aaral. Salamat sa Panginoon na
ay tinulungan, ginabayan at naging inspirasyon ang kanyang mga salita sa umaga. Tayo na po ay nanalangin sa pangunguna ko ng Sister. Maraming Diyos, madalang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa salamat niyo po na pagsama niyo po sa amin. Salamat po sa mga pagpapala at hamon na hinipan baligay sa amin sa mga ito maraming Diyos. Salamat po sa mga bagay nito sa meron po namin nalalaman yung mga bagay na dapat namin lalakaran ng maraming Diyos. Aming kailangan po mga sa umaga ito sa lahat po ng aming mga kapaglanan. Tulungan niyo po ang bawat sa amin na naway lalong mahamon na kami mga maglingkod sa inyo mga may katapatan. Bagaman natin yung pag-uusay na mga ilan po namin kami paakibat na yun naman sa aming paglingkod sa inyo. Subalit isang bagay ang aming ikinagagala kami namin Diyos. Lahat ng bagay na natin ay kayo po ang aming magiging tagaliw at magiging kasama namin sa aming buhay na ito. Kaya kami lagi sa tulong nyo ay nakapagtatagumpay ang aming Diyos. Kaya pinakasalamatan niyo po namin, Ama, at sa patuloy na niyong gawain, patuloy na niyong Santo Espiritu. Kailangan namin ay gawin niyo po sa aming kalagitnaan. At patuloy na ang pagpapala ay aming tatanggapin mula sa inyo namin Diyos. Lahat po rin sila ang pinapasalamatan at ang aming dalangin. Naglalagay po namin ang nagtutulong. Dahil ito po namin hinihiling Ama sa sanay pangalan po ng mga nasa Jesus.